So sa hindi po pag-abala, bago tayo tuluyang magsiupo, basahin ulit natin yung Psalms 34, verse 11 lang yung basahin natin, tapos tayo po yung makakaupo na. Psalms 34, verse 11, sabi dito, "Come, ye children, hearken unto me, I will teach you the fear of the Lord." Ang Diyos magpala sa pagbabasa ng kanyang mga salita, sabihin natin, Amen. Amen and Amen. You may be seated, mga kapatid. Magandang gabi muli sa bawat isa at salamat sa Panginoon muli sa pagkakataon na nandito tayo para matuto at para mag-aral sapagkat ito ang isa sa pinakalayunin ng Panginoon sa atin. Nangusap siya mismo, mga mahal kong kapatid, na tayo'y magsilapit sa Kanya at tayo'y mag-aralan, mga tuto. Sabi ng Panginoon, mag-aral tayo sa Kanya. At napakapalad natin na nag-aaral. Di ba? Higit pa sa mga kilala at mga tanyag na eskwelahan sa mundong ito. Ang church na ito, it is far more than the Harvard University. Yes, the UP, the Ateneo, the La Salle, mga kapatid, sapagkat sa mga eskwelahan na yan ay walang pagtuturo paano maihanda sa nalalapit na pag-agaw. At libre ito, walang tuition, walang matrikula. Kung nagbibigay man kayo ay kusang loob, by revelation. Hindi kailangang makapunta ka sa church para mag-aral ng salita ng Panginoon na kinakailangang magbayad, kundi nagbibigay ka dahil pinagpapala ka ng Panginoon. Nakikinig ka, natututo, nag-aaral, at habang ipinamumuhay mo ang iyong natututunan, pinagpapala ka ng Diyos. Kaya ka nakakapagbigay. Ang tithes natin ay pagpapala. Hindi ka makakapag-tithes nang hindi ka pinagpala muna. Sapagkat ang tithes ay bunga ng katapatan ng Diyos sa iyong pagtatapat. And even giving, mga mahal kong kapatid, hindi ka pwedeng magbigay ng, hindi ito yung sacrifice giving eh. Well, pwedeng magbigay ang iba, pero ito ay giving na pasalamat natin. Pero ang ilan, nililid ng Panginoon sa mga sacrificial giving na halos ibigay nila ang lahat. At yan ay, hindi yan mandatory. Yan ay kusang pangungusap ng Panginoon sa puso ng isang tao na pwede niyang maranasan sa loob ng isang buwan. O kaya sa loob ng isang taon. O kaya in 10 years, in that period of time, sa loob ng 10 taon, nangusap ang Panginoon sa iyo na ibigay ang lahat. So that's a personal revelation, mga kapatid. So ang meron lang tayo, lahat ng ito ay pasasalamat sapagkat pinagpapala tayo ng Diyos. Amen. Kaya kung nais nating patuloy na pagpalain, mga mahal kong kapatid, hallelujah, tayo ay lalong magnasa, mag-desire na matuto. Maging grateful and thankful that we have a fellowship, a church service na kung saan dito tayo nag-aaral ng kanyang mga salita. So kanina, yung kasi yung nilalagay ng Panginoon sa puso ko, napakapalad natin. Nang ma-mention ni Brother Dante na para tayo ay matuto, di ba? Napakasarap. At habang ako nga ay nagbubulay-bulay, habang nasa upuan diyan sa likod, sabi ko, ano kaya kung basahin ko ulit ang spoken word? Kung merong 1,100 spoken word, ini-imagine ko, sabi ko kung isang spoken word kada isang araw, it takes 3 years. Sapagkat ang isang taon ay merong 360 days or 365 days, 364 and a half, depende sa kalendaryo. Sabi ko, 3 years, parang tagal.
Siguro kaya kong gawin ng 2 libro kada isang araw. So, it will take only 2 years. Pero hindi ko naman sinasabing gagawin ko yon, mga kapatid. Nilalagay lang ng Panginoon sa puso ko na ano kaya kung gawin ko ito sapagkat nais kong matuto pa. At tayo ay nandito para matuto, mga kapatid. At naway patuloy kayong pagkalooban ng Panginoon ng karunungan at ng kaunawaan. Okay. Sa gabing ito, tayo po ay magpapatuloy sa ating series na Heart Series. Ito ay pang part 5.3, part 5 at part 3, kaya 5.3, part 5 at part 3 ng part 5. At ang part 5 natin ay understanding and overcoming the spirit of lies. At pang part 3 na tayo. Kaya, in general, sa series natin, we have now 5.3. So, basahin natin ulit yung verse 11 at ubusin nating basahin. Bibilisan lang natin. So, marahil, magiging maikli na lang ito at magtatapos na tayo sa espiritong ito. The next Wednesday, o Tuesday rather. So, next week na po yung Tuesday, at dyan din po kami nakatakdang umalis kung walang magiging pagbabago sa panahon at sa mga pangyayari. Mangyari lamang ang kalooban ng Panginoong Diyos. So, next week, sa Tuesday, ang topic na natin ay about adultery and fornication. So, sabi dito sa verse 11 ng chapter 34, "Come ye children, hearken unto me, I will teach you the fear of the Lord." So, ang pagtuturo ay nagaganap una sa iglesia. At pwede naman itong mangyari sa tahanan kung meron tayong mga tagapagturo. Pero, the main purpose ng Panginoon ng church ay para dito tayo matuto. "What man is he that desireth life, and loveth many days, that he may see good?" So, may kinalaman ng pagtuturo sa kasaganaan ng buhay at sa mga bagay na mabuti na kanyang mararanasan. At isa sa itinuturo ng Panginoon sa atin ngayon ay paano pagtagumpayan ang spiritong ito. Sabi sa verse 13, "Keep thy tongue from evil." Keep thy tongue from evil spirit. Sapagkat ang evil na yan, ang kasamaan na yan, bakit merong kasamaan? Sapagkat merong spirito na nandiyan. Kaya sabi dito, "In thy lips from speaking guile." Pagiging maraya. "Depart from evil and do good. Seek peace and pursue it. The eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open unto their cry." So dito tayo sa verse 15, magsisimula sa pagtatalakay natin how to overcome, mga kapatid. Napapakinggan daw po ng Panginoon ang ating hibik sa Kanya. "The face of the Lord is against them that do evil, to cut off the remembrance of them from the earth. The righteous cry, Hallelujah, and the Lord heareth." Amen. "And delivereth them out of all their troubles. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Many are the affliction of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all." Amen. So, part 5 tayo ng 5.3. At ang part 4 tayo. Part 4 ng 5.3, sapagkat yung pagtatalakay natin about the spirit of lies ay merong 5 bahagi. At ngayon ay nasa pang-4 tayo, at ito ay patungkol na paano tayo magtatagumpay. Overcoming the spirit of lies. So, tinalakay natin nung Wednesday, yung number 1. Paano tayo magtatagumpay, mga mahal kong kapatid? Ang kailangan natin ay ang salita ng Panginoon.
ang tabak ng Espiritu para mapagtagumpayan ang lalang ng mga kaaway at ang kaaway mismo, kailangan natin ng salita ng katotohanan. Sapagkat ang magiging katapat ng espiritu ng kasinungalingan ay ang espiritu ng katotohanan. Ang katapat ng espiritu ng karayaan ay espiritu ng katapatan. Pagtatapat, ang katotohanan at pagtatapat ay same manifestation yan ng Espiritu ng ating Panginoong Diyos. At ang salita at ang Espiritu ay iisa. Bagamat ang taglay natin ngayon ay ang salita, hindi pa natin totally nararanasan ang indwelling, mga mahal kong kapatid, and we are waiting for that. At alam nyo, nung nakaraang meeting, ang ganda nung presentation ni Pastor Nestor, na sabi niya, ang kailangan ng mga mananampalataya ngayon ay ang indwelling. At sabi niya, ito yung wala pa. Sa panahon ng Book of Acts, merong indwelling na naganap. At si Pastor Nestor nga, mga kapatid, pagpasok daw ng Episo, wala nang indwelling. Samantalang tayo, nung italakayin ko to, kahit papaano, si Pablo na nakapasok sa Ephesian age, si Juan na minamahal na nakapasok sa Ephesian age, ay they are indwelled by the Holy Ghost. Not only baptized with the Holy Ghost, but the Holy Ghost Himself indwells unto them. So ang salita ng Panginoon ay taglay natin sa pananampalataya at pagtitiwala ay may kapangyarihan nitong kumikilos, pero isang araw bago ang pag-agaw, sa mga nakaranas ng bautismo ng Espiritu Santo, patungong adoption, hallelujah, ay mararanasan nila ang pananahan ng Espiritu ng Diyos. Amen. Hallelujah. At tayo ay magiging ang salita mismo na lumalakad sa ibabaw ng lupa. Tayo mismo ang katotohanan. Sabi pa ng propeta, tayo ang salita sa mga tao. We are the word unto the people. The living epistle, according to Saint Paul, mga mahal kong kapatid. So, una, para magtagumpay tayo actually sa lahat ng spirito, from pride and murder, at ngayon ay ang spirito ng kasinungalingan, ang kailangan natin ay ang salita. Ang ating Panginoon, ang tuksuhin ng diablo ni Satanas mismo, He overcame. Pinagtagumpayan niya ang tatlong attempted na gusto niyang madaya ang ating Panginoon, pero hindi siya nagwagi, mga mahal kong kapatid. Ang ating Panginoon ay nagtagumpay dahil sa salita ng Diyos. It is written. Kaya napakahalaga na meron tayong it is written. Amen. Meron tayong pinangahawakang salita. Hindi lamang napakinggan, sapagkat marami na tayong napakinggan, meron kang salita na iniingatan sa puso mo dapat at pinagtitiwalaan. Na kapag haharap ka sa kaaway, kapag merong mga pagsubok na dumarating, lalong-lalo na kung susubukin ang katapatan mo, ang paghahayag ng katotohanan, pag sinubok ka, kinakailangan meron kang salita ng Diyos sa sasabihin mo, sabi ng Panginoon. Hallelujah. So, sana lahat tayo ay may salita ng Diyos. Sapagkat kung meron tayo nito, patungo na tayo sa pagtatagumpay. Bagamat merong panglaban, continuous pa rin ang battle, we're still fighting, pero kung meron kang salita ng Diyos, hallelujah, ang tagumpay ay kasado na para sa iyo. Amen. Hallelujah. So, pangalawa tayo, mga kapatid. How to overcome. So, sabi sa verse 15 ng chapter 34, the eyes of the Lord are upon the righteous. Sa mga taong may katapatan sa kanilang puso. May pagtatapat,
na hindi nangangahulugan ng mga taong ito hindi nagkakamali. Ang mga righteous na ito na tinutukoy diyan ay hindi nangangahulugan na hindi nagsinungaling. Naalala ko yung kwento ni Brother Branham patungkol sa isang ebanghilista na ang pangalan ay si Evangelist Arthur McCoy. 75 years ago, sabi ng prophet, meron siyang nabasang kwento patungkol sa isang ebanghilista na nagkaroon ng pangitain at panaginip. At ang lalaking ito ay sa pangitain niya, nakapunta siya sa langit, at nung papasok siya sa pintuan ng langit, merong tagabantay at tiningnan yung aklat ng buhay, o sabihin natin yung aklat ng kordero ng buhay, at hinanap yung pangalan na Arthur McCoy. Sabi nung tagapagbantay, wala yung pangalan mo dito. Ibig bang sabihin, hindi ako makakapasok diyan? I live truthfully. I know I live truthfully. Sabi niya, nabuhay akong may katapatan. Hindi, wala yung pangalan mo dito. Hindi, sabi niya, mag-aapila ako. Mag-aapila ako. Saan ka mag-aapila? Sabi niya, mag-aapila ako sa korte. Okay, sige, kung yun ang gusto mo, dadalhin kita sa hukuman, sa judgment seat of Christ. At iniharap siya ngayon sa Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, anong dahilan, bakit andito ka? Sabi niya, Panginoon, gusto kong umapila. Bakit po wala yung pangalan ko sa aklat ng kordero ng buhay? Nabuhay ka bang may katapatan sa lupa? Parang, I live truthfully. Sabi ng Panginoon, nagsinungaling ka ba? You tell lies? Sabi niya, I live truthfully, but maybe I made a little lies. Little lang ha. Pero habang siya'y kinakausap ng Panginoon at ang liwanag, may minimension na liwanag, sabi doon, na-expose ang kalagayan ng taong ito at ay nakala niya siya'y totoo, naging tapat. Pero nang siya'y humarap sa Panginoon at ang liwanag ay naroon sa kanya, in-expose na siya pala ay sinungaling nang hindi niya nalalaman. At habang kausap siya ng Panginoon, to make this short, mga mahal kong kapatid, nagpakumbaba siya, in-expose niya ang kanyang sarili, nag-confess siya. He made a confession. Panginoon, akala ko naging mabuti akong tao. Akala ko naging tapat ako, Panginoon. Pero nang ngayon na nandito ko sa liwanag, ako pala ay isang sinungaling. Ako pala ay isang masamang tao. At ang Panginoon nagsalita, sabi niya, sige, makakapasok ka. Dahil nanindigan ka sa akin, nung andun ka sa ibabaw ng lupa, ako naman ay tatayo para sa iyo sa oras na ito. Sa pangitain lang yon, mga mahal kong kapatid. Ipinapakita na akala ng taong ito na si Arthur McCoy ay namuhay na siya ng may katapatan. Hindi ipinakita ng Panginoon na walang makakapasok doon na hindi nakaranas ng pagpapakumbaba. Hindi nakaranas ng pagpapahayag at sasabihin mo, ako ay isang sinungaling. Ako ay isang masamang tao. Yeah, you can read that. I-search nyo lang Arthur McCoy. At mababasa yung kwento niya, mga mahal kong kapatid. So, ang pangalawa natin ay confession. At related pa rin ito sa ilang mga pagtatalakay natin patungkol sa submission, sapagkat walang nagsasubmit, walang nagre-repent, walang nagpapakumbaba sa Diyos na hindi nagko-confess. So, ang pagtatagumpay ay halos related. Paano natin to mararanasan? Ano ang dapat nating gawin? Iba-ibang termino lamang. Ginamit natin doon sa pride, yung submission. Ginamit natin doon sa murder, yung repentance. At ngayon, ang gagamitin nating word ay confession. Mangungumpisal ka sa Panginoon. At sasabihin mo, Lord, ako ay isang sinungaling.
So sabi sa verse 15, the eyes of the Lord are upon the righteous and His ears are open unto their cry. So itong righteous na ito ay may mga hibik. At ang dahilan ng kanilang hibik ay ang kanilang mga nararanasan. Sabi sa verse 17, the righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. So mga matuwid na tao na napakaraming kaguluhan sa buhay. At sino ba ang nanggugulo sa atin, mga mahal kong kapatid? John 10:10. Pumaparito ang kaaway para mangwasak, magnakaw, at pumatay. To destroy. To kill. Diba? John 10:10. To steal. Diba? Kapag nagnanakaw, ang isang nagnanakaw, talaga namang kakarambulahin niya lahat. Halukay dito, halukay doon. Nakakita na kayo ng pinagnakawan? Pinasok na tahanan? Paano ang mga magnanakaw guguluhin lahat doon sa loob ng bahay? Makuha lamang yung gusto nilang makuha. Yeah. Yan ang trabaho ng mga demonyo. Yan ang trabaho ni Satanas, guluhin ang ating buhay. Halughugin ang ating pagkatao, mga mahal kong kapatid. Kunin ang mga bagay na mabuti. Ayaw ng kaaway na meron kang salita diyan. Aalisin niya yan at papag-alilanganin ka. Susubukan niyang guluhin ang iyong buhay. Kaya narito ang mga espiritong ito na ini-impluwensyahan kang gawin ang mga bagay na masama. At isa na dito ay ang pagsisinungaling. Napakasarap po kasing mabuhay sa kasinungalingan. Alam niyo ba na mayroong tinatawag na the uncomfortable truths? Ang katotohanan po ay hindi komportable. Ang pagsusuot ng tamang kasuotan sa una, that is uncomfortable. Ang dumalo sa gawain every Wednesday and Sunday na walang palya, that is uncomfortable. So it is between the truths and your comfort. Ang katotohanan ay inaalis ka sa comfort zone sapagkat sinasabi niya kung ano yung totoo na dapat mong gawin. At maraming mga tao ang nabubuhay sa kasinungalingan and they live. They thought they are happy. Pero ang katotohanan, they are empty inside. At kapag dumating na ang mga pagsubok, doon nila napagtatanto at nararanasan ng matinding kalungkutan sapagkat yung mga iniisip nilang nagpapasaya sa kanila ay hindi totoong kasiyahan. Ang totoong kasiyahan ng mga anak ng Diyos ay si Kristo, ang kanyang salita. Kaya naway masanay tayo mamaya sa isang part natin. We need to exercise to live in honesty, mga mahal kong kapatid, bagamat yan ay uncomfortable. Minsan may mga bagay na alam ng tao na totoo, pero ayaw nilang paniwalaan. Alam na nila na ang isang bagay ay totoo, na-expose na, nakita na nila mismo, naintindihan na nila mismo, pero ayaw nilang tanggapin yung katotohanan. At yung iba ay iisipin pang kasinungalingan pa rin yung katotohanan. Kaya ang katotohanan, pwedeng magmukhang kasinungalingan sa mga taong hindi kayang tanggapin ito. Magbubulag-bulagan sila na bagamat ang katotohanan ay nakalantad sa kanilang harapan, pero hindi nila kayang tanggapin. Sapagkat nabubuhay sila sa spirito na mandaraya. Pero salamat sapagkat ang mga anak ng Diyos, kapag nararanasan na nila ang mga troubles na ito, kapag sila ay dumulog sa Panginoon, amen, pag sila ay nagpasimulang magpakumbaba at magpahayag,
ang Panginoon ay laging nakahandang tumulong. The present help, hallelujah, in every troubles. So ang pangalawa natin ay confession, mga mahal kong kapatid. The righteous cry in the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. So hindi lang ang espiritu ng pride, kundi aalisin ng Panginoon ang lahat. Hallelujah. Kapag nagawa nating magpahayag. Sabi sa 1 John, chapter 1, verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. So yan. Ang ating Panginoon ay isang tapat na hukom. Siya ay faithful and just. Nasasabihin niya, pinapatawad kita. Na kung magagawa lamang nating magpakumbaba at magpahayag sa Panginoon at i-expose ito sa liwanag ng kanyang salita, ng katotohanan, then sabi diyan, He is faithful and just to forgive us our sins. So ano tong kasalanan ito? Ano tong mga kasalanan na ito? Ang mga kasalanan ito ay bunga na ng mga spirito na mandaraya. Bakit nagkasala si Eva? Dahil merong spirito na dumaya sa kanya. Tama ba? Walang taong magkakasala na walang spiritong umimpluwensya sa kanya. At tayo daw ay patatawarin ng Panginoon. At hindi lang patatawarin, palalayain tayo. Ang kasalanan kasi, mga mahal kong kapatid, bunga lang yan bunga. Ang kinakailangang maalis, yung ugat, yung puno mismo. At saan galing yung mga ugat na yan? Diba? Ang pinakapuno si Satanas Siya yung puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. At marami siyang sanga. Marami siyang galamay. Mga demon forces. At ang kinakailangang maputol ay ang puno mismo. At matanggal, mabunot itong mga ugat na ito na umaabot at umi-impluwensya sa mga tao at kahit man sa atin ng mga mananampalataya. Sabi dito, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us. Hallelujah. Tayo ay kanyang lilinisin, mga mahal kong kapatid, from all unrighteousness. Amen. Sa lahat ng spirito ng kalikuan, aalisin ng Panginoon ang lahat ng ito sa atin. Can we say amen to that? Alin ang lilinisin niya? Alin yung wawalisin niya? Yung mga dumi, yung mga evil spirit, nakagaya ng isang tao sa talinghaga ng Panginoon na meron ng winalis. Winalis na yung mga spirito Nilinis yung bahay. Lahat ng mga elemento na nandoon, kasamang nalinis, inalis, mga gagamba, mga cockroach, ipis, mga lamok, kitikiti, tukko, butiki, everything that is in there, nilinis. Lahat ng spirito ay inalis. At gano'n ang paglilinis na ginagawa ng Panginoon sa atin. Pero sa mga totoong hinirang, hindi lamang tayo lilinisin ng Panginoon. Pagkatapos na maging malinis ang ating bahay, ang ating buhay, may pangako ng pananahanan niya. Kaya ang pangatlo natin, mamaya, i-desire ninyo ang pangakong Espiritu Santo. Pwede tayong maging malinis, thank God for that. Pwede tayong ma-sanctify, we are justified and sanctified. Salamat sa Panginoon, ipamumuhay natin ang katotohanan. Pero kung hindi siya mananahan na siya mismo ang katotohanan, mabibigo pa rin tayo. Kaya yung 7 spirito, sabi doon, nung makita ng spirito na malinis na yung bahay, bago siya muling pumasok, nagsama ulit siya ng 7 pa. Di ba? Alam niyo ba yung kwento?
Binasa na natin yan nung unang pagtatalakay natin, mga mahal kong kapatid. Pero salamat sapagkat kung tayo ay magko-confess, hallelujah, mag-a-admit na tayo ay makasalanan, tayo ay sinungaling, then tayo ay lilinisin ng Panginoon sa lahat ng spirito ng kalikuan na naghahatid sa atin sa paulit-ulit ng mga pagkakamali at pagkakasala. At isa sa kinapuputan at kinayayamutan ng Panginoon ay ang spirito ng kasinungalingan. Proverbs 12:22, God hates the lying lips. It is an abomination unto Him. Kinayayamutan, kinapuputan ng Panginoon ang spirito na ito. Lying lips are abomination to the Lord. Sa Tagalog, yan ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Pero sila na nagsisigawa ng may katotohanan ay kanyang kasiyahan. Amen. Sana isa kayo, isa tayo sa dahilan ng ngiti ng ating Panginoon. Sabi doon, face to face, doon sa awit. Makikita mo siya ng harapan, pero sana makikita mo siya ng nakangiti sa iyo. Hindi kagaya doon sa Revelation chapter 6, Revelation chapter 9, na nang makita nila ang mukha ng kordero, mukhang galit at handang humatol para sa kanila. Sabi pa doon sa kwento ni Brother Branham patungkol kay Arthur McCoy, nakarinig siya ng napakalambing na tinig. Nahigit pa sa sweetness of the voice of his mother. At nang makita niya ang mukha, sabi niya, isa sa pinakamatamis na mukha na kanyang nakita. At ang kanyang nakita ay ang mukha ng Panginoon. At ang kanyang narinig ay ang tinig ng Panginoon. Nang sabi ng Panginoon kay Arthur McCoy, dahil nanindigan ka sa akin, ako naman ay maninindigan para sa iyo. Amen. Paano ba tayo maninindigan, mga mahal kong kapatid? Ang isang taong naninindigan ay natatrap yan. Humahantong yan sa mga momento na kinakailangan niyang magdesisyon kung magpapatuloy siya sa pagsisinungaling o hindi. Naranasan mo magsinungaling, pero kapag ang Panginoon nangusap, magpapasya ka na itigil ito. And that's paninindigan. Hindi mo ipagpapatuloy ang isang bagay na kinasanayan mo. Bagamat totoo, lahat tayo sinungaling dito. Lahat tayo magsasabi, Panginoon, sinungaling ako. Pero salamat sa salita mo, sa salita ng katotohanan, sapagkat dahil sa iyong mga salita, pinalaya ako. Amen. Naranasan kong mamuhay na mula sa kadiliman, sabi pa doon, hanggang sa unti-unting ang liwanag ay nasilayan at maging liwanag sa buhay. So pangatlo tayo, may pangako para sa atin, paulit-ulit, sapagkat ito ang pangako sa ating panahon. Kung sa Israel, ang pinakalundo ng layunin ng Diyos sa kanila, hanggang ngayon ay ang tinatawag na Promised Land. Ito ay ang tipan na pinakipagtipan niya kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, at mula din naman sa mga apostoles, nang tinawag ng Panginoon ang mga apostol at tinuruan, pinahayo, na sabi ng Panginoon, hintayin niyo ang pangako. Sapagkat ang pangakong ito ay para sa inyo at para sa lahat ng tatanggap sa aking pangalan. At huwag nating kalilimutan, mga mahal kong kapatid, o ulitin ko ulit na merong pangako para sa atin. Amen. Ipinapaalala ulit ng Diyos sa atin sa gabing ito na kung meron tayong dapat panghawakan, na dapat nating pakahintayin at pakanasain, araw-araw you are excited na maranasan ito. Araw-araw na hinihintay mo na ang pangakong ito ay dumating. Ito yung pangako ng Panginoon. Maraming pangako sa mundong ito. Pero ang pinaka sa lahat ng pangako
na maghahatid sa atin sa pagtatagumpay, sa totoong tagumpay, patungo sa piling ng ating Panginoong Jesucristo, ay ang pangakong banal na Espiritu Santo para sa atin. Sa Colossus chapter 3 verse 9, basahin ulit natin. Sabi na Apostol Pablo, lie not one to another, seeing that you have put off the old man with his deeds. Huwag kayong magsinungalingan na sa isa't isa, yamang nalalaman ninyo na hinubad na ninyo ang dating pagkatao kasama ng kanyang mga gawa. Verse 10, and have put on the new man. So alin yung new man na yan, mga mahal kong kapatid? Alin yung new man na yan? Diba? Yan yung renewed. Yan yung tinatawag na born again. Yan yung na born again. At yan yung pinalalago ng Panginoon sa atin. Sabi diyan, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of Him. So ang na-born again na binhi na nasa atin, yung na-quicken, mga mahal kong kapatid, yung bagong pagkatao na nasa atin, ang kalarawan nito, ang kamukha nito ay si Kristo. Sino si Kristo? Ang katotohanan. Sino si Kristo? Ang salita. Kaya ang mga totoong mananampalataya, hallelujah, kapag naranasan nila ang Espiritu ng Panginoon, ang kapangyarihan ng salita na umiiral sa kanilang puso, hallelujah, sa kanilang pagkatao, sabi pa ni Pablo, may nababago araw-araw. Hindi man on the spot like magic na nagbago ka mula sa pagiging sinungaling na ngayon ay makatotohanan na ang buhay mo. No, that is a process. Pero araw-araw may pagbabago, araw-araw may paglago, sapagkat may salita ng Diyos na naroon sa puso mo. Taglaymang Espiritu ni Kristo ang paunang karanasan. Hallelujah. Sabi pa sa Episo 1, merong pauna. Ano nga yung English doon sa pauna? Ephesians 1:14, Sir Mary Ann? Nakalimutan ko yung term. Ephesians 1:14, earnest. Pauna. Di ba? Taglay na natin ng salita, taglay na natin ng Espiritu ng ating Panginoon, pero pauna. Pero kapag nanahan na siya mismo, hindi na yan pauna, kundi ang kabuuan. Pero salamat sapagkat merong pauna. Ang tawag ni Pastor Nestor dito, mga mahal kong kapatid, ay ang tinatawag na anointing. Sa kanyang pagtatalakay, iba ang anointing sa indwelling. Ang anointing ay kagaya ng agila sa ating panahon. Sapagkat tayo ay nabubuhay sa panahon ng Laodicea, and we have the eagle anointing. And mostly, sa lahat ng end-time message, may anointing. They have the word, they have the message, they have the Spirit of Christ. But only the earnest. They have the anointing. Pero kapag yan ay lumago ng lumago, tayo tinuturuan araw-araw, isang araw, mararanasan natin yung pananahanan niya mismo. Ang kailangan natin ay ang kalapati mismo. Not only the eagle anointing. Sabi pa ng prophet, the dove leads the eagle. Sabi doon sa ministerial meeting, I am blessed, mga kapatid, ang kailangan natin ay dalawa. Ang espiritu ng agila, at sino nga ba ang agila? Ang ating Panginoon din naman eh. Sa Exodus, di ba, sabi doon, sa Genesis, chapter 30, verse 12, kung ako nagkakamali, plus mo nga, He is our mother eagle. He, our mother eagle. I-plus mo nga, Sir Mary Ann. Exodus 30, 32:12, Deuteronomy 30:12, ganyan yan. Andyan yan. As the eagle is stirred her nest. Yan yung clue dyan. So wag na kung di mo makikita, basta nandyan yan. Yung agila na kanyang ginagalaw, kinakalawkaw yung kanyang pugad para sanayin yung mga inakay. Sa pagpapatuloy, sabi dito, sa verse 11, where there is neither Greek nor Jew,
Balikan mo, Colossians 3, nasa verse 11 na tayo. Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcisions, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all and in all. Amen. But Christ is all and in all. In all. Katulad yan ng nasa 1 Corinthians chapter 13 verse 12 or chapter 12 verse 13. 1 Corinthians chapter 12 verse 13, for by one Spirit we are all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Amen. Yung ininom natin, di ba? May iinumin, merong papasok, merong mananahan. At yan ang sikreto, paano magtagumpay. Sabi pa ng kasulatan, mga kapatid, not by might, not by power. Tama ba? But by the Spirit, says the Lord. Hindi sa kalakasan, hindi sa kapangyarihan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Panginoong Diyos. John 14:6, sabi ng kasulatan, sabi ng ating Panginoon, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except no man cometh unto the Father but by me. Amen. So ang ating Panginoon ang daan. Siya ang susi, mga mahal kong kapatid. At nasa Kanya ang katotohanan. At ang katotohanan ang susi para sa isang totoong buhay. Kung wala ang katotohanan, ang buhay mo ay fake. That is not the real life. Kaya kung nabubuhay tayo sa kasinungalingan, mga mahal kong kapatid, hindi yan ang buhay. Sapagkat ang buhay ay nasa katotohanan, nasa salita ng Diyos. Man shall not live by bread alone, but by every word of God that proceeded out of His mouth. So, sinong kailangan natin? Si Kristo na mananahan. Amen. Paano magtagumpay, mga mahal kong kapatid? Sana tumatakbo ito sa ating lahat. Kailangan natin ay ang Kanyang salita at siya mismo. Kung wala siya, kung hindi natin ipapahalaga ng Kanyang salita, hindi natin ipapahalaga ng Kanyang persona, ang Kanyang presensya, wala tayong magagawa. Kaya kayo po ang nakakaalam ng relasyon ninyo sa Panginoon. Sa inyong puso. Kayo po ang nakakaalam kung anong nasa puso ninyo. Di ko alam kung gaano nyo ito dinidesire, gaano kadalas na pumasok ito sa inyong mga kaisipan, sa mga panalangin na kasama sa panalangin, Lord, posposin mo ko ng iyong Espiritu. Panginoon, manahan ka. Gawin mo kong banal na tahanan, Panginoong Diyos. So mamaya kasama yan sa how to overcome pa rin, mga kapatid, sa practices natin. Number 1 is prayer. Mamaya madadaanan din natin yan. So ang pangatlo natin ay desire, ask for the promise. Number 1, the word of truth. Number 2, confession. Then number 3, desire or ask for the promise. At ang pangakong ito ay pinagtibay ng Panginoon. Meron itong katiyakan. Sa Hebrews chapter 6 verse 13, sabi dito, for when God made a promise to Abraham, because he could swear by no greater, he swore by himself, na ang Panginoon ay mangako kay Abraham, sapagkat wala siyang maipangakong higit
kaysa sa kanyang sarili. Kaya ang kanyang ipinanumpa, hallelujah, ay ang kanyang sarili mismo. Hindi sinabi ng Panginoon, isinusumpa ko, tutuparin ko ang pangako mo habang may mga bituin. Kundi ang sumpa ng Panginoon, habang ako ay nabubuhay, ang pangakong ito ay matutupad sa kanila. At ang Panginoon ay walang kamatayan. Ang Panginoon ay walang kasinungalingan sa kanya. Hallelujah. Kasabi dito, for when God made a promise to Abraham, because he could swear by no greater, he swear by himself, isinusumpa ko sa aking sarili, habang ako ay nabubuhay, saying, surely blessing I will bless thee, and multiplying I will multiply thee. Hallelujah. From a blessing, singular. So sino ba yung blessing na yan, mga mahal kong kapatid? Sino ba yung blessing na yan para sa atin? Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Siyang pangako para sa atin. Amen. Siyang pangakong anak na mananahan sa mga mananampalataya, na sa pamamagitan niya ay lalo pang magmumultiply, lalong pasasaganain. Kaya nga, ang bunga ng Espiritu ay lalong malalantad. Sabi dito, and so, after he had patiently endured, he obtained the promise. For men verily swear by the greater, and an oath for confirmation is to them an end of all strife. So para daw matigil na ang mga kaguluhan, merong mga panunumpa. Isinusumpa ko, hindi na mauulit. Humarap sa barangay, kay kapitan, humarap sa munisipyo, kay mayor, o kaya sa husgado, at sasabihin, hindi na po mauulit. Di ba, saan ba nanunumpa ang mga tao? Para gawin at hindi na gawin ang isang bagay sa mga nakakataas, sa mga may katungkulan, pero ang Panginoon nanumpa sa kanyang sarili. In verse 17, wherein God willing more abundantly to show unto the heirs of promise the immutability of His counsel, confirmed it by an oath. Hallelujah. Para pagtibayin ang pangakong ito, na para lalong matiyak at ipakita sa mga tagapagmana ang pangakong ito na walang, sabi natin, walang, anong Tagalog na immutability? Walang pagbabago. Sabi sa verse 18. O, tama, Tagalogin natin. Sige, Sir Meran, thank you. Sabi diyan, verse 17. Wherein God, sa Tagalog, sa ganito, sa pagkaibig ng Diyos, na maipakitang lalong sagana sa mga tagapagmana ng pangako ang kawalan ng pagbabago ng kanyang pasya ay ipinamagitan ang sumpa. Verse 18. That by two immutable things in which it was impossible for God to lie. So ano ang connection sa pangako? Ang pinag-uusapan natin ay espiritu ng kasinungalingan. Kapag ang Diyos nangako at may pangako, hindi siya sinungaling. Siya ang Diyos ng katotohanan. And He is the Father of the truths. The Father of truths. Satan is the father of lies. But our God, our Lord Jesus Christ Himself, sabi niya, I am the truths. At ang pangako para sa atin ay ang bautismo sa Espiritu Santo at ang pagkukupkop, ang pananahan niya sa mga hinirang. Sa ayaw at sa gusto ng mga anak ng Diyos, to them that are elected by God, chosen before the foundation of the world, I know and I believe meron silang desire sa kanilang puso. And they are praying and asking for the promise. Hindi pwedeng hindi mo ito nadarama.
sapagkat ito ang kailangan mo. Hindi pera, hindi kayamanan, hindi tao, hindi kapangyarihan ng lupa. Ang kailangan natin ay ang Panginoong Yesus. Hallelujah, ang kanyang pangako, mga mahal kong kapatid. Sa Tagalog nga, Sir Mary Ann, upang sa dalawang bagay na di mababago. Una, di maaring ang Diyos ay magbulaan. Ay magkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan. Amen. Hallelujah, isang matibay na kasiglahan. Tayong nangagsisitakas o tayong nangagsitakas. Ano ba yung tinatakasan natin? Yung troubles. Alam nyo, meron tinatawag na City of Refuge, mga kapatid. At doon sa City of Refuge, kapag merong taong pumasok doon, anong ginagawa? Confession. Pagsasabi ng katotohanan. Pag pumasok ka sa tinatawag na City of Refuge, kapag meron kang napatay, meron kang nagawang kasalanan, at sinadya mo man o hindi sinasadya, merong isang syudad na inilaan ng Diyos para doon ka tumakas. Sapagkat pag nandun ka sa loob, ligtas ka. Pero kinakailangan mong maging totoo para ikaw ay may pagtanggol. At tayo ay merong City of Refuge, mga mahal kong kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. At doon tayo pumaparoon sa Kanya. Tinatakasan natin, sabi doon, ang daming troubles. Alam nyo, pag tinalakay natin ang spirito ng adultery, espiritu ng fornication, espiritu ng lust, hindi natin yung kayang i-counter ng one-on-one. Kaya nga ang laging payo ng Biblia, flee from youthful lust, flee from fornication, flee from adultery. Why? Hindi mo yan kayang harapin. Ang espiritu ng kalibugan, espiritu ng pagnanasa, espiritu ng mga matang may pagnanasa, tatakas ka lang. At ang kailangan mo si Kristo sa buhay mo. Kaya maraming hindi nagtatagumpay, mga mahal kong kapatid, sapagkat hindi natin yung kayang harapin na nag-iisa. Kailangan natin ng Panginoon sa buhay natin. Kapag tinalakay natin ang adultery, fornication, uncleanliness, sama-sama niyan, nabanggit ko na ito nung nakaraan, sa mga young people natin, sa mga may asawa, it's about time to tackle this matter. Yung mga tinatawag na family planning, di ba? Birth control, o ano-ano pang mga control, ipag-pray ninyo. Number 4 natin yan. At napakalawak na yan. At napaka-special ng pagtatalakay ng propeta about yan. Kasama pa dyan ang tinatawag na divorce, marriage and divorce, annulment. So, ang dami nating madadaanan yan. Pero salamat sapagkat sa kabila ng napakaraming mga troubles, sabi sa English, kung babasahin natin, that by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation, who have plead for refuge, to lay hold upon the hope that's set before us. So ano ba yung hope natin? Ano ba yung pag-asa natin? Paulit-ulit na binanggit ni Pedro, ni Pablo, ang pag-asa natin ay si Kristo. Even John, the beloved, sila na naghihintay sa Panginoon na mayroong pag-asa, ay naglilinis. They purify their hearts. They purify themselves. Kaya mga mahal kong kapatid, ang kailangan natin si Kristo. Si Kristo, ang Panginoon, ang kanyang salita. Hindi ang trabaho mo. Yes, kailangan mo yan ngayon, in practical. Hindi pinagbabawal na magtrabaho. Hindi pinagbabawal na mag-aral, magpamilya. Pero kung wala si Kristo, kung wala ang ating Panginoon, nabubuhay tayo sa karayaan, in comfort of the family, resources, works.
gustong guminhawa sa buhay, gustong maging successful, pero kung iiwan mo si Kristo at hindi para ito kay Kristo, magtagumpay ka man sa mundong ito, darating ang isang araw, malalaman mo lahat ng yan, ay iiwan mo lang at walang kabuluhan ng lahat ng yan. Kapag ang World War III dumating at naiwan ka, doon ka sa tinatawag na tribulation, my goodness. Kahit gaano pa karami ang sakyan mo, kahit gaano pa karami ang bahay mo ay wala ng kapayapaan at kaligtasan noon. Kahit saan ka pa pumunta, kahit may jet fighter ka pa, kahit may eroplano ka pa, may submarine ka pa, walang lugar ng kaligtasan at kapayapaan sa mundong ito. Ang tanging pag-asa natin sa paparating ng mga kalamidad, dilobyo, kaguluhan, kung meron mang squeezing na magaganap bago ang pag-agaw, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Siya ang ating tagumpay. Siya ang ating pag-asa. Siya ang inilagay na pag-asa sa ating harapan. The hope that set before us. Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Di ba? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Verse 1, Sir Mary Ann. Yeah. Verse 2, yeah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon, mga kapatid? Verse 19, balikan natin para makapag-move on tayo. Sabi sa verse 19, which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast. Tagalogin nga natin. Na ating inaring tulad sa sinipete ng kaluluwa. Isang pag-asa na matibay at matatag at pumapasok sa nasa loob ng tabing. Amen. Paano tayo magtatagumpay, mga mahal kong kapatid? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. May pangako para sa inyo, para sa atin. So, while we are waiting for the promise, anong dapat natin gawin sapagkat meron tayong salitang tinanggap at merong mga pagtuturo na ginagawa sa church, then, anumang ating natututunan, anumang ating naririnig, anumang bagay na mabuti, ay kinakailangan nating gawin ito at i-exercise, so i-practice natin. Number 4 tayo. Practices and exercises. Ano ba ang dapat nating i-practice, mga kapatid, para mapagtagumpayan ang espiritong ito ng kasinungalingan, espiritu ng karayaan, na tila ba nabubuhay tayo sa panlilinlang niya, sa mga kabulaanan na kung saan pinapaniwala tayo ng isang bagay ay mabuti, maganda, matibay, maayos, pero sa likuran pala nito ay isang trap, isang kumunoy, isa pala itong panganib. Una, meron akong 5 para sa number 4 natin. Siyempre, ang kailangan natin, panalangin. Prayer. Anong kinakailangan i-exercise ang isang mananampalataya? Habang hinihintay ang pangako na pananahanan, kung hindi pa nababautismohan ng Espiritu Santo. Di ba? Ang kailangan mo, kapatid, ay panalangin. Gaano tayo kadalas panalangin? Kayo ang nakakaalam, mga mahal kong kapatid. Gaano tayo kadalas manalangin? Sa Psalm 141, ang ganda ng panalangin ni Haring David, sa verse 3 and 4, sabi niya, Tagalogin nga natin, Sir Mary Ann, Panginoon, maglagay ka ng bantay sa harap ng aking bibig. Yeah. Panginoon, bantayan niyo po ang aking labi. Kaya tingnan niyo mga panalangin ni David, mga mahal kong kapatid. Hindi yung pasasalamat lang, ganito, ganyan. Kaya kung gusto niyong lumalim, basahin niyo ang Book of Psalms, Book of Proverbs.
Napakarami pong karunungan at kaalaman diyan. The way na mag-pray, si Haring David, dumalangin at umawit sa Panginoon, napaka-personal. Sabi niya, maglagay ka ng bantay, O Panginoon, sa harap ng aking bibig. Ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi. Sa Ingles, sit a watch, O Lord, before my mouth, and keep the door of my lips. Verse 4, incline not my heart to any evil thing, to practice wicked works with men that work iniquity, and let me not eat of their dainties. Sabi niya, Panginoon, huwag mo nawang ilagay sa aking puso ang anumang mga bagay na masama. Espiritu ng pandarayan, ng kasinungalingan ka, Panginoon, bantayan mo po ang aking labi, ang aking bibig. Ayaw kong magsinungaling, Panginoon. Ayaw kong mandaya, ayaw kong manlinlang. Ayaw kong mabuhay sa pandaraya. Huwag mong ikiling ang aking puso sa anumang masamang bagay, Panginoon. Ni gumawa ng mga gawa ng kasamaan na kasama ng mga taong nagsisigawa ng kasamaan. At huwag mo akong pakanin ng kanilang mga masarap na pagkain. So isang uri yan ng panalangin na napakaganda, na may kinalaman sa ang nais ni David ay magkaroon ng bantay at pag-iingat sa kanyang labi at sa kanyang bibig. So ano ba meron sa labi ng tao? Ano meron sa dila ng tao? Diyan nagmumula yung salita sa dila. At ang bumubuo ng words, yung labi mo. Di ba? A, B, C, word. Kaya nga pag may pingkaw ka, hindi buo yung words. Pag yung dila mo maikli o putol, kiwut. Di ba? Ngungo. Hindi maintindihan. Pero maraming spiritual na ngungo. Maraming mga nasa spiritual realm, mga mananampalatayang hindi maintindihan ang sinasabi. Nagsasalita ng hindi niya nalalaman. And may the Lord help them. Help us, mga kapatid. So number 2, ano pang dapat nating exercise? Number 2, commitment to honesty. Ano ang meron sa tinatawag na commitment to honesty? Pag sinabing commitment, kailangan mo ng effort. Make an effort. Ibig sabihin, pag ikinumit mo ang iyong sarili sa pagtatapat, sa katotohanan, kinakailangan mong i-practice na magsabi ng totoo. Pag tinanong ka ng asawa mo, may pera ka ba? Practice telling the truth. Meron. Pwede ko bang magamit? Paglabag sa kalooban mo, sabihin mo, hindi. Kaysa naman sabihin mo, oo. Pero sama ng loob mo, pag alis ng asawa mo, nagdadabog ka, halos sirain mo yung bahay. Be real. Mas mabuti nang nagsabi ka ng totoong nagalit yung asawa mo at pag-usapan nyo, kaysa naman nagalit siyang hindi mo alam. At ikaw naman nagre-reklamo, binigyan ka lang ng 100. Imbis na magpasalamat ka, matuwa, umaalis kang nagmumurmur. Talagang asawang ko to. Kuripot. Walang kwenta. Buti pa dito, hiwalayan na. Kapag hindi na masayang asawang lalaki, adultery ng kasunod niyan. Kaya maraming naghihiwalay, maraming naghahanap ng iba, sapagkat hindi na masaya sa kanyang kinakasama. Another danger sa isang relasyon, mga mahal kong kapatid. Kaya mga asawang babae, mga asawang lalaki, kinakailangan lagi niyong makita ang ngiti ng inyong partner. Well, may mga pagtangis, may mga kalungkutan. Pero napakasarap na makita ang ngiti sa labi ng inyong mga asawa.
Magpakatotoo kayo. Sino dito ang umamin na sa kanyang asawa na meron akong iba? Pasensya ka na, matid. Bukod sa'yo, meron pa akong 3. Magpapatimpla lang kasi ako ng kape, galit ka. Yeah. Hindi madali ang mamuhay sa katotohanan. Pero we need to commit, mga mahal kong kapatid. Amen. Amen. Commit to live in honesty. Mag-practice ka na maging tapat, maging totoo sa mga maliliit na bagay. Pag may nagtanong sa'yo, kadalasan sa pagtatanong, practice telling the truth. Kadalasan sa pagtatanong Brad, okay ka lang? Diba? Ito na yung nasa white lies natin Brad, pupunta ka ba? Oo. Pero para lang matuwa si pastor, oo yung sagot. Pero hindi naman pala talaga. Brad, uuwi ka ba? Nag-hard pa. Di ba? May mga ganun Nag-hard pa para lang mapagtakpan yung kanyang plano. Then 5 minutes before 6, sasabihin, sorry po, pastor. Hindi ako makakadalo ng gawain. Pero may desisyon na yun sa puso niya 50-50 na yun Be real. Ang sabihin mo, Kuya Ryan, hindi pa ako sigurado. Ipag-pray niyo po ako makadalo ng gawain. Brad, hindi kita ipag-pray. Pag-desisyon ka. So, number 2 is commitment. Number 3, be aware of your decision. So, kinakailangan sa mga pagpapasya, aware ka kung ano yung totoo at kung ano yung hindi. I-practice mo sa mga desisyon na gagawin mo. In every decision you make, kinakailangan mong i-practice na sabihin at gawin yung totoo na bagay lamang. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sirkumstansya, masaya ka man o malungkot. Minsan kapag ang isang tao masaya, ang daming nasasabi. Tama ba? Kuya Ryan, akong bahala sa tiles. Kuya Ryan, akong bahala sa aircon. Kuya Ryan, pag ako pinagpala, babawi ako sa'yo. Ang dami na kaya nagsabi niyan. Small things matter, mga mahal kong kapatid. Hindi kailangan ng Diyos yung malaking maibibigay mo. Ang kailangan ng Panginoon, commitment. Di ba? Decision. Magbigay ka kahit piso. Hindi kung kailan nangangarap ka na pagpalain ka sa kakapagbibigay, hindi ka bibigyan ng Diyos. Pagpapalain ka ng Panginoon kapag nag-commit ka. Ikinomit mo ang iyong sarili and you tried na gawin kung ano yung mabuti. Kaya sa pagpapractice, be aware of your decision. Pag sinabi mong, Lord, I commit 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, be aware. Panindigan mo yun. Dahil kung hindi mo yun pinanindigan, that's a lie. Nangako ka na magbibigay ka. Di ba? Ang Panginoon ng mangako, salamat na lang ang Panginoon ay nagsisinungaling. Pero marami sa mga mananampalataya pag nangako, kaya yung mga nag-pledge sa Kalamba trip, dagdagan yun ng tag-1,000 sa mga mahihi. Kasi naliliitan ako sa iba. Mag-meeting ulit tayo. Kulang pa yung budget natin Di ba? Brother Richard, ang asawa mo, padagdagan mo si Roslyn. Dagdagan mo. Yung commitment niyan, 2K lang, gawin mong 5K. Bahala ng asawa mo. Magbibigay ka ba? Say yes. Pag hindi sigurado, maybe. Yeah. In every decision we make or we made, we need to be aware, mga kapatid. Amen. Pupunta ka ba? Pag hindi sigurado, huwag mong sabing oo. Di ba?
Be aware of your decision. Na kinakailangan i-exercise mo na magsabi nothing but the truth. Number 4, accountability. Ano meron sa accountability, mga kapatid? Kinakailangan mong maging responsible. Kung may mga pagkakamali, kung nabubuhay ka sa kasinungalingan, sa pandaraya, nadaya ka, nandaraya ka, then be accountable. Be responsible. Kinakailangan mong ayusin yan. Diba? Kinakailangan mong itama yan. Kung nangangailangan ka ng counseling, diba? Kung nangangailangan ka ng payo, kailangan mo ng taong tutulong sa'yo para makalaya ka diyan. Be accountable. Ibig sabihin, ikaw mismo yung kikilos. Panginoon, 5 years na akong sinungaling ah. Paano kaya ito mapagtatagumpayan? It's about time. I-confess mo. Kung hindi mo kaya, kung i-confess mo sa Panginoon, pero tila ba, hindi ka pa rin malaya, pwede ka magpahayag sa pastor. I-expose mo yan. Diba? Kapag na-expose ka siyan sa liwanag, magiging malaya ka. Be responsible. Be accountable. And number 5, thinking before speaking. Think before you speak. Sa Facebook pa, anong tawag doon? Think before you click. Pero dito, think before you speak. Bago ka magsalita, bago ka magsabi ng anuman, 7 beses mong pakaisipin. Kung ang sasabihin mo ay totoo, kung ang sasabihin mo ay buo o kulang. 7 times. Kadalasan ng kaguluhan, ng pag-aaway, mga mahal kong kapatid, dahil sa pagsasabi ng hindi totoo. Ang pag-aaway ng mag-asawa, ng pamilya, kadalasan ay dahil sa hindi pagsasabi ng totoo. O kaya nga kahit magsabi ka ng 99.9% na katotohanan. Pero kapag meron ka pa rin hindi sinasabi, at kapag yan in-expose ng Panginoon, ang hatid niyan ay kaguluhan. Kapag ang isang tao nagsalita, nang merong dagdag, nang merong kulang, nang merong halo, that is a lie. Na kinakailangan, bago tayo magsalita, even in testimonies, mga kapatid, lalong-lalo sa testimony. Napaka-critical po sa patotoo. Wag na wag tayong magdadagdag at magbabawas para lang gumanda yung patotoo natin. Kung hindi mo kayang sabihin ng lahat sa patotoo, wag ka na lang munang magpatotoo. Kung meron kang ititira at meron kang iingatan para lang maging safe ka. Kung magpapatotoo ka, be real. Kaya nga, patotoo. Magpapakatotoo. Magpapatotoo. Kaya sa mga nagpapatotoo, kung minsan, lalong sinusubok ng Diyos. Pagkatapos magpatotoo, susubukin ng Panginoon, sige nga, tingnan natin kung totoo ang sinabi mo. After the testimony, problema na naman. Sapagkat alam ng Diyos yung puso natin. Kung hindi ka pa talaga handang magpakatotoo at magpatotoo, be careful. Think 7 times before you speak. Even in sermons, in preaching. Kami, grabe yung pag-iingat namin, nagkakamali pa rin kami. Salamat na lang sa biyaya ng Diyos. At salamat sa biyaya ng Diyos sa ating lahat, mga kapatid. Hallelujah. Okay, tapos na tayo sa number 4 natin. Number 5. Tatapusin natin to. Ang part 5 natin, living a life of truthfulness. At ito dapat ang maging kalagayan at karanasan ng mga mananampalataya. Isang buhay na totoo, may pagtatapat,
Truthfulness. I-search niyo ang word na truthfulness sa message ng prophet. Mababasa niyo dyan, isa sa ipinapanalangin niya, Panginoon, nais kong mabuhay. I want to live in truthfulness. I want to be truthful. So ano ba ang pagiging truthful, mga mahal kong kapatid? Paano ba mamuhay in truthfulness? So ito ang layunin ng Diyos sa atin. Philippians 4:8. Sabi sa 4:8 ng Pilipos, finally, brethren, katapus-tapusan nga, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. English natin? Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Yan ang nais ng Panginoon sa atin. To live. Ano sabi doon? Ibalik mo, Sir Mary Ann. In katotohanan, di ba? True, honest, just, pure, lovely, good report. Pag sinabing good report, you're telling the truth. Isa pa sa pinagpipray ng propeta, Panginoon, bigyan mo ko ng kalakasan, ng katapangan na mabuhay sa katotohanan, in truthfulness, para pangaralan ang mga kababaihang ito na nagmi-makeup, nagpuputol ng buhok, nagsusuot ng abomination unto sa iyong harapan, Panginoong Diyos. Yeah, you can search that. Truthfulness. Yung iba kasi nagagalit kay Brother Branham sa pagsasabi ng totoo. Maraming nare-rebuke because of the truths. Kaya ang dalangin ng prophet, Lord, give me strength and courage to live in truthfulness. At tayo din nawa, mga mahal kong kapatid, mabuhay sa katotohanan, mamuhay para sa katotohanan. And that's the life na nais ng Panginoon sa atin, living a life of truthfulness. Can we say amen to that? Living a life of truthfulness. Sa paraang ito, mag-glorify natin ang Panginoon. We glorify God through the truths. When we speak the truth, we reflect the character of God, who is the truth. Amen. Narinig niyo ba? English kasi. Ulitin ko. We glorify God through the truths. Napupuri daw po natin ang Diyos, naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng katotohanan. When we speak the truths, we reflect the character of God, who is the truths. Kung tayo daw ay magsasabi ng katotohanan, ang inire-reflect natin ay ang katangian ng Diyos. Ang ipinapamalas natin ay ang katangian ng Diyos na siyang katotohanan. And our lives becomes a testimony to His faithfulness and integrity. Amen. Hallelujah. Ang ating mga patotoo, hallelujah, ang nilalaman ay ang katapatan at ang kalinisan, kadalisayan ng salita ng ating Panginoong Diyos. At ang mamuhay sa katotohanan, mga mahal kong kapatid, ito ang huling bahagi na gusto kong iwan sa inyo. To live in truthfulness. Proverbs 12:19, basahin ulit natin.
Proverbs 12:19. Please, Sir Mary Ann. The lip of the truth shall be established forever, but a lying tongue is but for a moment. Kung nais nating sumagana at maging matatag at matibay, magpawalang hanggan, kinakailangan nating mabuhay sa katotohanan. Amen. Pero yung mabubuhay sa kasinungalingan, masaya ka, masagana ka, but for only a moment. Darating ang araw, babagsak ka. Pero kung pinili mo ang mamuhay sa katotohanan, isang labing totoo, magiging matatatag ka, magpakailan-kailan pa man. Proverbs 16:13, huling mga talatang gusto kong basahin. 16:13, righteous lips are the delight of kings, and they love him that speaketh right. Tagalog, ang isang matuwid na labi ay kaluguran ng mga hari, at kanilang iniibig ang nagsasalita ng matuwid. Hebrews 13:18, sabi ni Pablo, pray for us, for we trust we have a good conscience, in all things willing to live honestly. Sabi ni Pablo, ipag-pray nyo kami, Tagalogin natin. Idalangin nyo kami sapagkat kami naniniwalang lubos na kami ay may mabuting budi. Ibig sabihin, sa pakiwari ni Pablo, namuhay siya sa katotohanan. Hindi sa kinokonsensya o binabagabag ng anuman. Patapos na ang kanang ministeryo, pero sabi niya, panalangin nyo kami mga kapatid, sapagkat naniniwala kami na may mabuti kaming budi at nagnanasang mabuhay na marangal sa lahat ng mga bagay. Kaya ano dapat nating exercise kanina sa number 4 natin? Number 1 is prayer, mga kapatid. Last but not the least, Proverbs 10 verse 9. Honest people are safe and secure. Ibang i-JNB mo, Sir Mary Ann. Naka-JNB ako. JNB, please. O sige, basahin muna natin sa KJV. Sabi sa KJV, he that walketh uprightly, walketh surely. But he that perverteth his ways shall be known. In JNB, basahin natin at tayo magtatapos. Sa JNB, sabi dito, honest people are safe and secure, but the dishonest will be caught. Ang matapat na tao ay ligtas at sigurado, ngunit ang hindi matapat ay mahuhuli. Sabi diyan, honest people are safe and secure. Amen. You are secured. You are safe. Di ba? Kadalasan ng mga naiibig, yung mga hindi totoong tao. Yung hindi nagpapakatotoo, naiibig sa bahay ni Kuya. Pero di ba may binasa tayong isang talata, kung maalala niyo, idagdag ko ito. Please bear with me. Alala ko lang itong isang verse na napaganda na dinaanan natin nung nakaraan. Psalms 101 verse 7. KJV na ulit tayo, Sir Mary Ann. 4 minutes before 8. Sabi diyan, he that worketh deceit shall not dwell within my house, and he that telleth lies shall not tarry in my sight. Tagalogin natin. Verse 7, siyang gumagawa ng karayaan
ay hindi tatahan sa loob ng aking bahay. Siyang nagsasalita ng kabulaanan o kasinungalingan ay hindi matatatag sa harap ng aking mga mata. Yung mga taong hindi nagpapakatotoo at hindi totoo, mga mandaraya, mga manlilinlang, mga playing safe, feeling secure, para lamang maingatan ang kanyang sarili, sila yung naiibig. Wala tayo sa bahay ni Kuya. Nasa bahay tayo ng Diyos. Kaya kailangan natin, mga mahal kong kapatid, kinakailangan nating mabuhay at mamuhay sa katotohanan. Tapusin na natin, pagtagumpayan na natin, labanan na natin, komprontahin na natin ang spirito ng kasinungalingan. Sabihin niyo, Panginoon, sinungaling ako. Nadaya ako. Pero salamat sa iyong salita. Salamat sa salita ng katotohanan. Merong pag-asa. Merong pagtatagumpay para sa akin. Sabi ng propeta, you must be willing to lay it down. You need to make a decision. May mga taong sabi na, magiging aktibo lang ako sa church kapag inalis na ng Panginoon ang Espiritu. Di ba naalala nyo yung quotation na binasa natin nung nakarang Wednesday? Saka lang ako maglilingkod sa Panginoon kapag inalis na niya ang Espiritu ng kasinungalingan, ang Espiritu ng pagsusugal, ang Espiritu ng pag-iinom. Sabi ng propeta, no. You need to make a decision. Kinakailangan mo yan. You are willing to lay it down. At may kapangyarihan na nasa iyo na tutulong para pagtagumpayan mo yan. Ang kailangan mo lang harapin yan na mayroong pagpapakatotoo at paglapit sa totoong Diyos sa buhay mo. Pagpalain tayo ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid. Tapos na po ang part patungkol sa spirito ng kasinungalingan. Salamat sa ating Panginoong Diyos. Ating siyang palakpakan, mga kapatid. Tayong lahat ay magsitayo 1 minute before 8. Salamat po sa inyong pagtitiis mula pa sa unang araw ng ating pagtatalakay ng Heart Series. At dalangin ko at umaasa ko, mga kapatid, sana ang pagtatalakay natin ito ay makatulong. Kung nahihirapan man tayong i-digest, nahihirapan man tayong i-catch up, i-comprehend ang mga pagtuturo dahil sa haba ng oras, pwede natin itong balikan sa ating YouTube channel. Ako nga, paulit-ulit kong pinapakinggan. Every time na mangangaral ako at magtuturo, kinakailangan kong i-review ulit para masundan ko yung preaching ko, yung teaching ko nung nakaraan. After the service, kagaya nito, pagkatapos nito, mamaya papakinggan ko ito. I-review ko kung meron akong maling nasabi. Pag may maling nasabi, I will admit it, ask for forgiveness sa Panginoon, at ipupulpito ko at sasabihin sa inyo, mga kapatid, nagkamali ako. At salamat sa Panginoon sa gabay niya sa atin. So patuloy niyong isama sa prayer. Patungo na tayo sa number 4, the spirit of adulteries. At connected yan sa fornication, uncleanliness, mga kapatid. Napakarami. Pag binasa natin ang sulat ni Pablo, connect yan. Napakaraming spiritong connected sa spiritong yan. At isa yan sa pangaral ng propeta na binigyan niya ng diin bago siya namatay. 1965, ang paksa niya, marriage and divorce. At may kinalaman dyan yung paksa natin. At kahit sa mga ministerial meeting, malaking usapin po ang marriage and divorce. May kinalaman kasi yan Bakit may problema sa mga pag-aasawa? Bakit may problema sa mga young people? Dahil sa spiritong yan. Yung adultery kasi, malala na yun Di ba? Pero may mga nandyan sa likuran na yan. Kagaya ng kasinungalingan, may white lies. Ang murder, ang magalit ka lang sa kapatid. Magtanim ka lang ng sama ng loob sa iyong kapatid.
Mamamatay tao ka na. 8:05 na, tayo manalangin saglit. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Panginoon, Ikaw po ang katotohanan at nananatili sa katotohanan magpakailan-kailanman. Nabasa namin, Panginoong Diyos, ang salita na naisulat sa aklat ng Hebreo na mayroong pangako para sa amin. At ang pangakong ito, Panginoong Diyos, isang malaking pag-asa, hallelujah, na inilaan mo sa mga hinirang, sa mga tagapagmana, na sa pamagitan ng pangakong ito, kami ay magtatagumpay, na sa pamagitan ng pangakong ito, kami magpapatuloy sa paglilingkod na mayroong katapatan, Panginoong Diyos. Lord, tulungan mo ang bawat isa amin. Salamat na lamang po sapagkat hindi ka Diyos, hindi ka tao na nagsisinungaling, kundi isa kang Diyos, hallelujah, na tapat, hallelujah, Diyos na namamalagi sa katotohanan at sa pagtatapat. Sinabi din po ng iyong salita, Panginoon, na bagamat kami ay hindi maging tapat, mananatili kang tapat sa bawat isa amin. Ikaw na nagpasimula sa amin ng mga mabuting bagay, ay tatapusin mo ito hanggang dulo. Lord, salamat sapagkat mayroong pangako para sa amin. At nawang pangakong ito ay tanggapin ng bawat isa ng mga kinauukulan na yung itinalaga, Panginoong Diyos. And I know, Lord, sa kanilang mga puso, magkakaroon sila ng dakilang pagnanasa, greatest desire, Lord, longing na maranasan ng higit ang pangakong ito. Hindi lamang ang iyong salita naming iniingatan, tinatanganan, Panginoong Diyos. Hindi lamang ang tinatawag na earnest of our inheritance, na kami ay silyado na kami ay bautismado na ng Espiritu Santo, kundi mararanasan namin ang pagkukupkup, mararanasan namin ang iyong pananahanan, Panginoong Diyos, at kami ay magiging ikaw at ikaw ay magiging kami. Magiging kaisa ka namin, Panginoon, sapagkat ito ang layunin mo. At maraming salamat po. Salamat sa mga pagtatalakay na ito, na kung kami man ay humantong o nasa kalagayan na tila ba nadaya at mga mandaraya, salamat sapagkat nais mo kaming palayain, Panginoong Diyos. Nais mo kaming magtagumpay sa kalagayang ito. Tulungan mo ang bawat isa na tila ba uncomfortable sa katotohanan at nagiging comfortable, Panginoong Diyos, sa mga bagay na kasinungalingan, sapagkat naroon ang kasiyahan at kaligayahan sa mundong ito. Napakaraming offer ng kaaway, napakaraming mga panlilang at pandaraya niya para kami ay paniwalain ng isang bagay na kala namin mabuti, maganda at totoo, pero sa likuran pala nito ay kapahamakan, Panginoong Diyos. Tulungan mo ang bawat isa, hallelujah, na magkaroon ng kaunawaan at kaalaman na nagbubuhat sa iyo. Maraming salamat po, Lord. Alam ko na hindi mo pababayaan ang bawat isa amin, sapagkat kagaya ng aming binasa, by two immutable things, Lord, you made an oath, you made a promise, at gagawin mo ito, Panginoong Diyos, para sa kapurihan at kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po. At sa pagpapatuloy ng paksang ito, tatalakayin namin ng isa pang espiritu, Panginoong Diyos, na cause of trouble, kaguluhan sa pamilya, sa mga mag-asawa, sa mga young people. Maraming natatrap, maraming nadadaya, nahuhulog, nawawasak na buhay, pamilya, dahil sa espiritong ito. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, na ito'y mailantad at harapin namin na taglay ang iyong salita, taglay ang katotohanan at kaunawaan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po. Ikaw po, Diyos, ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa at patuloy na magpala. Ano mga pangangailangan ng aking kapatid, Panginoon, ikaw po ang nakakaalam at ito naway ipagkaloob mo sa kanila, Panginoong Diyos. Maraming salamat po. We bring back to you all the glory and honor and praise. And we ask all these things in prayer in the mighty name of you, our Lord and Savior, Redeemer, Lord Jesus Christ. Everybody says Amen. Amen.